And bilang panimula po ay samahan niyo po akong tumayo at buksan natin sa talatang matatagpuan sa Deuteronomy chapter 10 verse 17. It says here in Deuteronomy chapter 10 verse 17, "For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward." 2 Samuel 7:22, "Wherefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears." Okay? And ang Diyos po magpala ng talatang ating pong nabasa at mamaya ay babalikan po natin ang pinaka-main text po natin dyan, maliban po sa Matthew chapter 7 or chapter 12, ang tinitingnan ho natin dyan ay 1 Kings chapter 10. Alright? Tayo muna po ay sumaglit na yumuko at mananalangin. Amang mapagpala, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, we always believe. And thank you dahil gumawa ka ng provision para ang pangangailangan ng aming pong kaluluwa ay masapatan. In reality, dear God, material things will not give satisfaction. Material things that we are looking for will follow when we know our priority. At ito po ay ang pag-una ng inyong pong katwiran at ng inyong kaharian. Lord, salamat dahil napakabuti nyo at nawa po ay maitatak sa isip at puso ng bawat isa na ikaw lamang ang aming pong kailangan. At the rest will follow their God as we delight ourselves before you. At muli pagpalain niyo po ang biyaya at nawa Panginoon ang bawat isa ay magkaroon po ng desire na matuto at bawat pagkakatipon-tipon ay puwang upang kami po ay mapalago. At kayo nawa po ang siyang manguna at magpala at kung mayroon pang mga hahabol ay nawa Panginoon ay marating pa rin sila ng maayos at makasama po sa gawain po ngayon. In Jesus' name, these things we pray. Amen. Alright, maupo na tayo mga kapatid ko. Ang pinag-uusapan po natin na mensahe is greater than Solomon. Alright? I don't know kung sino yung mga kinukonsider nating mga great na siguro nagpapaligaya sa atin, inaasahan ho natin, iniyayabang ho natin, kahit minsan lang natin sila na-meet, maaring mayroon tayong iniingatang picture na minsan ay atin silang nakasama. And yet, I would like you to know na wala hong dadakila pa sa minsan sa buhay mo na nakilala mo. At kung kikilalanin mo pa siya ng higit sa iyong buhay, matatakpan ang kalulatian ng mga taong nasa paligid. Hindi ka may inferior pag mayroong taong sasabihin niyang, kilala mo ba ako? Dahil mas kilala natin kung sino siya. Amen? So nawa po ay makatulong po ito at nawa ay higit na ma-appreciate natin kung sino siya sa buhay natin. Alright? At magpapaalala din na kung sakali mang tayo ay maging dakila, ay ma-realize natin na nangyari lamang ho yun dahil sa kanyang kadakilaan sa ating pong buhay. Na nagpapasalamat ho tayo, nagpapakumbaba ho tayo, at siya pa rin ang ating pong itataas sa ating pong buhay. Alright? Now, since ongoing po ang tinatawag na Olympics sa Tokyo. At kanina ay napanood ko po ang isang player natin sa boxing, si Paalam, ay nakasigurado na ho ng bronze. Ayaw niya pang mamaalam. Amen? At mayroon din pong isang babaeng boksingera at siyempre, hindi naman pwedeng maging boksingero yung babae kahit na parang siya ay nilalaki. The reality ay babae pa rin siya, kaya ang tawag sa kanya ay
boksingera. Alright? Ay nakasigurado na rin po ng tinatawag na silver. Siyempre, si Heidi, nabinati po ni Grace po, sabi niya, hindi ko matatanggap yung iyong pagbati. Dahil yung tatay mo, pinagbubugbog niya yung mga tito ko, si Romy Diaz at saka si Paquito Diaz. Joke lang ho yun. Okay? Well, salamat na so far, 3 po ang alam ko pong nagangat. Yung inaasahan po na magdadala ho ng ginto si Yulo ay wala na. Pero, mayroon po akong nabasa na ipinost din na I think kung kayo po ay nasa group chat ng TVBC ay nabasa nyo rin. Dahil yan po ay aking ipinost. Okay? Paalala sa sino mang nagnanais magtagumpay sa buhay at sa mga medyo nakakalimot sa katagumpayan ng kalang buhay. Bakit? Kasi nung walang-wala sila, naalala nilang Diyos. Lagi nilang itataas ang Diyos. Pero alam nyo, yun nga ho ang danger ng tao eh. Kaya nga ho, bago pumasok po ang Israelita sa lupang pangako, na itong lupa na ito ay makakakuha kayo ng ginto. Yung lupa na yan ay talagang, pag nagtanim ka, talagang mabunga. And pag nag-alaga ka ng kahayupan, talagang yan ay darami, sabi ng Diyos. Kaya lang, ito ang ingatan nyo. Amen? Balikan ho natin. Ang sinabi ho doon sa Deuteronomy chapter 8. Kasi napaganda, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Sa Deuteronomy chapter 8, okay, as we go there, sa tulong po ng mga kapatiran natin na nandyan sa taas, at titingnan ko na rin po ng mabilisan para hindi tayo masyadong umaasa dyan at makasave tayo ng mas maraming oras. Okay? Ang sabi ho sa verse 2, Thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee these 40 years in the wilderness. Okay, kasi nga ho, nung biyakin ng Diyos ang pulang dagat, okay, instead na bumalik sila, kagaya ng kalang hangarin, at hangarin din po ng Parao, at sila'y mga matayan, kung sila'y tatakbo doon sa bundok, gumawa ng himala ang Diyos. Gumawa siya ng daan sa napaka-imposibleng kaparaanan. Kaya nga ho, mayroong kantang God will make a way. Amen? Sa hindi natin inaasahan, dagat pa. Di ba? Kaya nga sabi ho nung isang bata sa kanyang tatay, Tay, nako, ang kwento sa amin ay kung paano po nakatawid ang mga Israelita sa pulang dagat. Alam nyo, Tay, sabi nung bata, sabi nung teacher ko, nagkwento siya ng iba, maliban doon sa kwento ng teacher niya. Okay? Ang kwento niya ito. Sabi niya, Tay, habang inahabol po yung mga Israelita na mga Egyptian sa pangunguna ng kalapong kapitan, ay nag-utos po si Moses na umakyat doon sa bundok at magpuputol lahat ng mga kahoy at gumawa sila ng napakalaking barko at lahat sila'y sumakay doon at sila'y nakatawid. Sabi niya, sa isang araw, Tay. Sabi niya, nako, parang hindi realidad yung ikinikwento ng guro nyo. Alright? Alam nyo, ayaw maniwala ng tatay, sabi niya, kung yan din lang ang tinuturo, puro pantasya at parang walang katotohanan sa pangunawa ng tao. Kasi alam nyo, pagkapilit mong inunawa ang faith, talagang mawiwindang ang utak mo. Kasi nga ho, ang utak ng Diyos mas mataas kaysa sa utak mo. Amen? Hello? Kaya, sabi ng tatay niya, wala sa realidad yung kinikinto manak. Binubuladas ka lang dyan sa church na yan. Alam nyo, yung bata, medyo nag-post for a while, Ma'am Elise. Sabi niya, Tay, kung ikikinto ko sa inyo yung tunay na pangyayari, baka lalong hindi kayo maniwala. Di ba? Baka lalong hindi kayo maniwala. Kaya, mayroong sinabi ang Bible, Elvira, sa anumang mga pinagdadaanan mo, kahit man yan ay problema na nagpapayak sa iyo,
Ang 1 Corinthians chapter 10, kabahagi ng kwento ho dyan, kung anong nangyari sa mga Israelita. Anong parusang kinamit ng mga angalero. Di ba? Mga murmurer. Nandyan ho yan eh. Pero, mayroon nakapaloob doon na kung ano man ang tindi ng pagdadaanan mong pagsubok, sabi niya, yan ay common lang. Amen? Kaya nga humali na isipin na tayo lang may problema. Maaari yung problema mo mas magaan pa kumpara sa iba. Amen? Pero ang sabi ko doon sa 10:13, walang ibinigay na pagsubok ang Diyos na higit sa ating mga kayanan. At kung sakali mang hindi mo kaya, sabi ng Bible, siya ang gagawa ng paraan at gagawa ng daan para yan ay iyong malampasan. Ang gawin mo lang magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Okay? Maaring mawala ang lahat ng mga bagay sa iyo. Huwag lang mawala ang pagtitiwala mo sa Kanya. Ibabalik pa ng Panginoon yan ng higit sa inaakala mo. Amen? Sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. And what? He will be the one to direct thy paths. Amen? Makikita nyo, remember all the way. Pagdating nila doon sa gabi, napakalamig, may pillar of fire. Sa araw, napakainit, may pillar of cloud. Walang tubig, nagsusupply ang Diyos ng tubig. Walang pagkain, every day there is manna. Remember! Kung minsan, ang problema natin, mayroon tayong amnesia eh. Ang hinahanap natin yung wala. Okay? Pero sa totoo lang nariyan. At naranasan natin ng Diyos kailanman hindi nagpabaya mula sa nakaraan, sa pangkasalukuyan at tiyak even sa hinaharap. Amen? Wala na excitement yung ibang mag-amen Hindi ba totoo sa buhay mo? O nagbubulag-bulagan ka lang sa kabaitan ng Diyos at biyaya ng Diyos sa buhay mo? Baka wala ka ng appreciative heart. Are you listening? Remember, all the way which the Lord thy God led thee these 40 years. Maliban na lang na pinangunaan mo yung sarili mo. Pero kung ang Diyos ang nanguna sa iyo, masasabi mo yan, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila. Amen? In the wilderness, in-emphasize yung word na in the wilderness. Ang wilderness ay talagang tigang. Walang pwedeng magtanim. Wala kang makitang kasaganahan ho dyan. Pero kahit na nandyan tayo sa kalagayan na, even in our valleys, God is there. Amen? Listen. Sabi niya ho dyan, to humble thee. Minsan, mayabang tayo eh. Yun ang problema ng ating pong pandemya ho ngayon. Mga anak ng Diyos, contributing factor. Kaya sabi ng Panginoon, if my people which are called by my name shall humble themselves. How can you show that you are humbling yourselves to the Lord? By seeking His face. Amen? And when you are seeking God's face, Brother Frank, sabi niya, you will turn from all your wicked ways. Amen? And God will heal our land. Alam nyo, kaya tinuluyan po ang Sodom and Gomorrah kasi walang 10 matuwid eh. It's very possible that there will be 10 righteous there. Pero hindi ho naging righteous na tatay silat. Kaya nagkasilat-silat ang kanilang mga buhay. Di ba? Nilasing siya ng kanyang mga anak na may mga asawa. Hindi nakatikim ng tinatawag na enjoyment ng marriage life. Bakit? Ang asawa nila bakla. Are you listening? At mula doon sa dalawa nilang anak, naging 2 bansa na tiribling, naging kaaway ng mga Israelita. Kaya makikita niya kapatid, wala, tinuluyan. Kaya pag sinabing tayo'y ilaw, pag sinabing tayo'y asin, dapat mag-serve sa purpose nun. Ang problema, nagiging lalong madilim ang mundo. Nagiging wala ng lasa, kaya talagang mabubulok talaga yan. Hello? Kung kasama ka dyan sa korupsyon na yan, talagang, di ba? Are you listening? Makikita niya, kapatid, and prove
Yung mga bagay na dumarating na yan, tinitignan kung ano ang motibo mo sa paglilingkod. Dahil lang ba sa pagpapala? Dahil lamang ba sa makukuha mo? Dahil lamang sa pabor? Okay? When you give in on those trials, you prove that Satan is true to his accusation to you. Right? Prove that even without blessing, serve him because you love him. Amen? Because you understand kung anong ginawa niya sa buhay mo, and you understand who he is in your life. That He is God, and He is worthy in our worship. He is worthy of our service. He is worthy of everything. Are you listening? To prove thee, to know what is in thine heart. You can hide from someone. You can act like an artist, but God knows your heart, Brother Roji. God knows your heart, Brother Limwell. Kung ikay narito lang dahil naghahanap ka ng kanlungan mo, na pagka nakuha mo ng lahat, hindi mo na maalala ang mga bagay na yun. You see? Yun ang mga kapatid, if you have a real heart, good heart, mga kapatid, magbago ng panahon, hindi magbabago yan. Amen? Eh makikita nyo, to know what was in thine heart, you can hide from pastor, you can hide from anyone, but God is omniscient. Amen? He knows everything. He knows what is in thine heart. Amen? To know what is in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. You see? Kaya pinaalala ko dyan ang mga ginawa ng Panginoon. Tapos, ang plano ng Panginoon, you will not stay there for what? 40 years. Di ba? Sapat na yung isang henerasyon na dapat magbago ang sitwasyon ng buhay mo, kapatid. Kaya nga sabi nga, life begins at 40. When you're not sowing good seed from one or the time na nagkaroon ka ng isip, hindi mo kinonsida ng kalooban ng Panginoon, what will you expect? As the Bible says, remember now thy Creator in the days of thy youth. When you make a decision, consider His word. Consider His plan for your life. And you will look back with no regret. When you obey God's will for your life, you will look back after one generation, and you will now reap the fruit of everything that you did for the Lord. Naintindihan niyo ba yung mga kapatid? Hello? At dyan po nagtiyaga si Caleb. Sabi niya, naalala ko yung kabutihan ng Panginoon. Sinabi niya mismo sa akin, sinabi mo rin yan, Moses, at sasabihin ko rin kay Joshua. Alalang-alala ko yan. Tumanda ang kanyang edad, pero ang kanyang memory ay naroon. Tumanda ang kanyang edad, pero yung vigor niya naroon. Amen? Hello? Sabi niya, the strength that I have when I was 40 is the same strength that I have now that I am 80. Diba? Kaya, patawarin ako ng Panginoon kung medyo nakakalaki ng ego na ikaw ang naglalarong pinakamatandang basketballista dyan. At sasabihin ng mga kalaro mo, naku, malakas pa palang tumakbo si pastor. Malakas pang manulak sa loob. Di ba? Bakit mang bata-bata mo? Oras na ng trabaho, natutulog ka pa rin? Saan ka napagod? Napagod ka sa kadutot ng cellphone mo? Oras na ng trabaho, boy. Hindi na oras ng, di ba, pamamahinga. Pagpagin mo yung sarili mo, hoy, gising la. Walang mangyayari sa buhay mo pagka ganyan. Di ba? Kapatid, we never think of retiring. Kaya sabi ng misis ko, di ba? Di ba napakagandang himala, testimony ho yun? Kinaumagaan, maghuhugas ka ng sasakyan mo dahil may lalakarin ka na naman. Makita mo, di ma-plug yung gulong mo. Di ba? Plug. Yung lakas-lakas ng ulan dyan sa daan. Di ba? Yung dinaanan mo, puro liko. O pag dyan na bumigay, maaksidente ka. Kaya sabi niya, mayroon pang plano ang Panginoon. Although ang misis ko, pagka nakasakay na dyan at tumatakbo ako ng 120, 130, sabi niya, nagiging Koreana siya. Ha? Ang laging bitaw ng bibig niya, oppa. Ha? Oppa. Napapa-oppa siya eh. Oh. Kaya alam niyo mga kapatid, biyaya ng Panginoon. Kaya alam niyo, mayroon tayong potential bawat isa. Do not be weary in well-doing when you know what you are doing for the Lord.
Pag yan ay ginagawa para sa Panginoon, hindi kay pastor o hindi sa sino mang mga Poncio Pilato dito na nag-impluensya lang sa'yo, na pag wala na sila, tinatamad ka na rin. Kahit na pa rin sila, kung naintindihan mo na narito ka dahil sa Panginoon, magpatuloy ka! After so many years, makita mo kung anong ganda ng buhay mo kumpara sa kanila. Amen? Are you listening? Hindi tayo magbubusal ng bibig dito. Kasi kung talagang naintindihan mo yung ginagawa mo dito, hindi ka na-open sa mga pangaral. Tama yan eh. How do you will respond? Hello? Oh, kaya tuloy lang. Kaya sabi ng Bible, be not weary. We have to be steadfast and movable. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, that your labor will never be in vain. In the Lord. Amen? Hello? Oh, so after 40 years, ito si Joshua. Ngayon, mayroon pong warning sa verse 11. Sabi sa verse 11 ng chapter 8 ng Deuteronomy, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I commanded this day. Why? Why? Because when you do not beware, hindi ka nag-take heed, hindi ka nag-ingat, okay? At lilimot ka, hindi tayo masyadong impreso dyan. Yung iba nagko-congratulate, talagang danay nagko-congratulate. But we will pause for a while, walang kwenta yung katagumpayan mo na yan pagka hindi mo naalala ang Diyos sa buhay mo. Baka yung katagumpayan na yan ang lalamon sa iyo at sisira sa buhay mo. Okay? Hindi tayo mag-atubili na sasabihin sa kanya, walang kwenta yung katagumpayan na yan pagka walang Panginoon sa buhay mo. Because ang tunay na katagumpayan sa Bible ay nasa pagsunod pa rin ng nais niya sa buhay mo. Amen? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate it therein day and night, that thou mayest observe according to what is written therein, so that what? You will have good success. Oh, shout out nga pala kay Dr. Chamson. Sabi, pa-shout out daw eh. Oh, nakikinig yan. Oh. Lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses, woo! Okay lang na kumakalam ngayon ang tiyan mo, sister. Okay lang yan. Kumalam din dati ang tiyan namin. If we are looking today, sabi nyo, ang sarap palang magpastor. Balikan mo yung nakaraan, baka sabihin mo, hindi pala masarap. Diba? Pero naniwala kami ng Panginoon. Wala pang 40 years eh. Tingnan nyo kung anong ginawa ng Panginoon. Diba? Wala pang 40 years yun. Are you listening? Diba? Sir Lester, wala pang 40 years. Pero tingnan nyo, power yung ginagawa na ng Panginoon. Amen? Hello? Oh. Baka pag tayo kumakain na at tayo nabubusog na at nakapagpatayo na tayo ng mga magagandang bahay, houses dito at tayo nakatira na doon. Sabi sa verse 13, at kung ang iyong mga kahayupan ay dumami na, nag-multiply na nga, hindi additional di ba? Hello? At ang iyong mga pilak at ginto ay dumami na. And all that thou hast is multiplied. Puro multiplication to, Sir Frank. Anong sabi sa verse 14? Then thine heart be lifted up. That's our danger. Most of our danger is not our kahirapan. Kasi sanay tayong maging mahirap Di ba? At wala kang kasalanang ipanganak na mahirap. Kaya, alam niyo yung mga taong hindi nakakarating sa kanilang patutungan, walang pangarap. Walang vision. Okay? Wala nang ang vision, may bisyo pa. Hello? Pero, as you have the potential because you are a child of the King. Amen?
Ipapaalala lang natin. Kaya, makikisaya ko, pero wag mo akong yayabangan. Di ba? Na para bang hinahabol lang kita dahil ikaw ay mayroon ng ganito, mayroon ganyan. No. Amen? Remain humble. Huwag kang lulunurin ng mga title mo niyan ng mga engineer, mga kapitan, mga kung anumang mga title dyan, doktor o masteral o ano. Di ba? Equal footing ho tayo dito. Nagkataon lang na pinagkatiwalaan ako ng Panginoon. Di ba? But you know, that's what the Bible says. Pag hindi tayo naging maingat, yung ating pong level ng pagyayabang ay tumataas din. Oo. Kaya kailangan mayroong karayom. Kung minsan kinakailangan tusukin, baka lumipad. Mawala na yung kanyang lupa doon sa lupa. Di ba? Oo. At mapapakanta na lang tayo, sayang lang ang pera ko. Pinambili ng lobo. Di ba? Pumutok na pala doon. Umaki mo, nagulat kami nung umakyat kami ng Paldingan, mayroong balon doon na kulay puti, doon na pumutok. Taas nun, may nagpalipad ng balon doon. Doon, pumutok. Kaya kahit anong pagmamataas-mataas mo, mamaya puputok ka rin pagka hindi ka naging maingat. Di ba? Kaya mayroong string yan, parang kite. Kasi pag nalagot yung string, nako, wala na yan. Kaya there were time, kailangan hatak-hatakin ka rin, di ba? That will control you. Kaya maganda ang church How you will be charged if you will leave the church? Di ba? Paano namin ituturo yung salita ng Panginoon kung bibigyan ka namin ng special favor dito na parang bigating ka kaysa sa iba? No. We are the same here. Amen? Mas kahanga-hanga nga kung mayroon kang ipagyayabang, mapagpakumbaba ka Kasi may mga tao dito nakakainis, wala nga ipagyayabang, ang yabang. Gusto pa silang paglilingkuran. Di ka ba nahiya nun? Di ba? Hindi ka na nag-contribute, ikaw pang gustong mag-uwi. Ayaw mo pang maghugas ng plato. Di ba? Are you listening? Yun yung kahanga-hanga Di ba? Mayroon kang ipagmamayabang, mayroon kang title, mayroon kang kayamanan, pero sasabihin mo, biyaya lang ng Panginoon yan. Amen? At mayroong dahilan kung bakit niya ako binagpala. Para magiging pagpapala din sa inyo. Tapos yung iba naman ay talaga namang kayabang. Di ba? Kaya makikita nyo, pagka ikaw ay hindi nag-ingat dyan, ang sabi sa verse 14, ang iyong puso magmamalaki. Kasi lahat nag-umpisa yan sa puso At kakalimutan mo ang iyong Panginoong Diyos na siyang nagdala sa iyo, which brought thee. Sabi niya sa verse 15, who lead thee. Sabi niya sa verse 16, who feed thee. Nandiyan yan. Sa verse 17, and thou say in thine heart, my power. Are you listening? My power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Pero sabi sa verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God. For it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Amen? Woo! Makikita niyo, kapatid? Kaya, nakakatuwa naman po itong kwan, di ba? Sabi ni Hidilyn Diaz, ang sikreto daw yun, hindi lang doon sa pagbubuhat at pagprapraktis niya. Aywan ko kung yung pangako ng mga milyon-milyon, yung nagpalakas sa kanya. Pero nung binubuhat niya na daw yun, di ba? Ang Panginoon nang nagbigay sa kanya. At isa sa sikreto na binanggit niya ho doon, na bago pa lang siya sumasali ho dyan, lahat ng kanyang kinikita, ibinabalik niya ang ikapu sa Panginoon. Kapalad naman yung simbahan na kinamiyembrohan niya. Kung halimbawa ay
cash gift niya ay 40 million. Bah, pambira yung simbahan, recipiente din ng 4 million. Amen? Kaganda naman nun, ano? Woo! Pag siya naging membro natin, naku, solve na yung lupa natin. Baka matayuan pa ng struktura yan. Oh. Di ba? Solve na. Oh. Kaya, alam nyo, ito ang nakabless sa akin. Ipinost ko sa inyo doon sa group chat natin. Ayaw ko nagbabasa kayo dyan. Sino nakabasa noon? Pakitas nga ng kamay. Oh, ito yung nilalaman noon. This 21-year-old is not the only woman in history to run under 52 seconds in the women's 400-meter hurdles. And one of the preeminent faces of the new generation of track and field athletes. Kasi napakaganda niya. Mamilis. Kasing ganda mo. Slim, napakaganda niya. Artistahin eh. Oo. Kaya ang sabi ho dyan, preeminent faces of the new generation of track and field athletes. Ang pangalan niya, Sydney McLaughlin. Tama ba yung pronunciation ko, Sir Lester? McLaughlin. Sydney McLaughlin set a new world record. Nag-set siya ng new world record. Ibig sabihin, binura niya yung mga past records, Sir Frank. Binura niya. Nag-set siya ng new record. And received the gold medal. Ito po ang kanyang sinabi. Ito ang kahanga-hanga ho dito. Her words reflect her faith as she boldly said, records come and go. The glory of God is eternal. And I no longer run for self-recognition, but to reflect His perfect will that is already set in stone. I don't deserve anything, but by grace, through faith, Jesus has given me everything. Binabasa ko to parang pinanindigan ako ng balahibo. Di ba? Aral na naman sa atin na may yabang, di ba? Oo. Kaya, mga kapatid, I would like you to listen. Well. Huwag lang kayo makinig. Kaya ba yung hearing at saka listening? Di ba? Yung listening, di ba? Sasabi mo, speak Lord, for thy servant, hear it. Huwag mo lang titignan na si pastor nagsasalita ho ngayon. Mouthpiece lang tayo ng Diyos. We are just only voice crying in the wilderness. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen? Yun yung magdadala how you will respond to the word of God. Kaya makikita nyo, bilis sa ampalataya, sabi ho sa Deuteronomy 10:17, the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. Ang sabi ho sa 2 Samuel 7:22, wherefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard. Hello? Good that we have a church like this. You called in the name of the Lord and you believe. Okay? Because you heard the word of God. Amen? You heard the word of God because this preacher comes from God. Hindi ko lahat ng mga ngaral ho dyan, galing sa Diyos yan, kapatid. How shall they hear without a preacher, and how shall they preach except they be sent? Amen? Kaya, narinig nyo, hindi tayo nagkukulang sa pangangaral ho dito. Dapat sabay-sabay tayong natututo, mga kapatid. Amen? Sabi ho dyan, all that we have heard with our ears. Kaya nga sabi ho dun sa Revelation, let him that have ear
let him hear what the Spirit saith. Maybe the voice of pastors is like thunder. He will preach with all his lungs. Di ba? Kailangan malakas din yung lungs mo eh. Para hindi ka sumipol pag nag-preach. Di ba? Kasi pag kayo may hika, mga kapatid, di ba? Sumisipol na. Di ba? Kaya nga isang qualification ng mga preacher ng unang panahon, parang si Jonathan Edwards, yung range ng kanyang boses, di ba? 1 mile. I remember when I preached, Brother Ray, doon po sa Virginia Beach, makin mo, pinagsarahan ako ng PE system, sabi nung pastor, it seems that our preacher have a PE system built in. Nabibingi sila eh. Oh, even sa Florida, 2 beses ako napagsarahan ng kwan. Sabi, patay na lang natin, masyadong malakas. Oh. Yeah. Eh, yung narinig nyo lang boses ni pastor, parang kampana, walang mensahe. Dapat ang desire mo, kaya ka umatin para matuto. Amen? Para hindi na nababanas ang nanay mo sa'yo. Pasaway ka pa rin eh. Di ba? Eh, sabi ko, Brad, doon sa Baluarte, hindi ba power pag umuwi dito si Brother Limuel, napupuntahan niya yung mga eskwelahan na, di ba, pinaglipat-lipatan niya dahil ayaw siyang tanggapin, dahil pasaway siya. Di ba? Oh, magugulat yung kaibigan niya, ayahin siya makipag-inuman, hindi na makikipag-inuman. At siya yung mag-witness na ngayon. Di ba? Makakapakinig yung teacher niya. Hindi ba power yun, kapatid? Eh, ayusin mo yung buhay mo, boy. Amen? No, pwede naman kayong umalis dito na puro tampo eh. Di ba? O, tingnan nyo ngayon ang ginawa ng Panginoon kay Pastor Dexter. Nung una yan eh, ayaw ngang magtrabaho yan dahil sabi niya, mahina siya, may sakit siya eh. Mawala yung sakit mo, Brad. Tara, magpala tayo. Pag pagod ka, magpahinga ka. Pag nakapagpahinga na, tulong ka. Hanggang nakuha ng system ng kanyang katawan. Gumanda lalo yung kanyang katawan. Amen? Eh, dala-dala niya doon. Oh. Di ba? Are you listening? Kaya mga kapatid, dito sa 2 Samuel 7, pinakita ho dyan eh. Oh, kung anong klaseng Diyos mayroon na tayo. He is greater than anyone. Solomon, no question, he is great. And we have seen things from him. Quickly, pakita lang yung outline. Anak, may pinakita ko sa iyo. Di ba? Anong sabi ho dyan? Oh, come on. Gising pa ba kayo dyan sa taas? 1. Oh, greater than Solomon. Pakita mo. People who are, walang yan. Jesus is great, greater in His ways. She heard of His worship. She heard of His wisdom. She heard of His work. And then she heard of His wealth. And then number 2, na hindi pa natin natapos, Jesus is greater in His, not only in His way, but greater in His wealth. Oh, the Queen of Sheba saw his possessions, the possessions of Solomon. And then she saw his provisions. Natapos na tayo dyan. Okay? And then, ang pangatlo, na siyang ating pong titignan ngayon, she saw his people. Alright? Let's go back in 1 Kings chapter 10. Look at verse 4. Are you with me? In verse 4, the Bible says, and when the Queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom, and the house that he had built, and the meat of his table, that's the provision, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, yan na po yung person ho ngayon, his servants that attended to minister to him, their apparel, his cupbearers, and his ascent by which he went up unto the house of the Lord, there was no more spirit in her. Okay. Verse 8, happy are thy men, happy are these thy servants, which stand continually before thee, and that hear thy wisdom,
Verse 9, Blessed be the Lord, thy God. Okay? Dahil o dyan, parang sa panahon ni Daniel, nung nanindigan po itong mga to at sinave sila ng Panginoon, nagbago ang decree. Dati ang decree, ang sinong hindi sasamba, hindi magbibigay ng pugay pag tumunog yung tugtog. Dahil sinabi nila, wag na ho kayo magpatugtog, hindi kami sasayaw sa tugtog nyo. We will not dance to your music. They dare to be different. The majority bow down. Hindi nga siya naniwala sa chismis. Is it true? Sabi niya, yeah, hindi ho chismis ho yun, totoo yun. Okay, I'll give you another chance. Sayang naman mamamatay kayo, asset kayo sa kingdom ko. Di ba? Pero walang atubili na sinabi nila. Hindi kami sasamba ho dyan. Kaya kung mayroong mga mandatong gobyerno na pipigilan tayo sa pananambahan, dapat may mga plano na ho tayo. Kung hindi talaga dito, bahay-bahayin natin. Marami naman tayong preacher eh. Barangay-barangay natin. Amen? Kaya, pag nabilanggo tayo, di pagkakataon tayo na mangaral ng salita ng Panginoon. Di magkaroon tayo ng jail ministry. Amen? Maraming mga tigamasahe si pastor doon. Bakit? Kasi magpapaluto tayo sa mga adult ladies ng papakain doon sa pulis sa mga bilanggo. Hindi si pastor ang magmamasahe doon. Sila magmamasahe kasi mayroon tayong pabor na ginawa sa kanila eh. Amen? Bakit? Naranasan ni Joseph na mabilanggo di ba? Hindi nga kinakapkapan eh. Nakakalabas nga eh. Di ba? Ganyan katiwala. Kayo ba mapagkakatiwalaan ba yung mga mukha ninyo? Na umaayos kayo kahit wala si pastor? O tuwang-tuwa kayo dahil wala si pastor? Kaya nag-prosper siya doon eh. Pasipol-sipol pa siya. Nakita niyo yung butler sa baker, namumblema. Good morning! Why is it that your face is, di ba? Tapos nagkwento sila ng problema nila. Hindi sila pinatulog ng panaginip nila. Show me your dream. Di ba? Sabihin nyo, makikinig ako, and I will tell you the interpretation. Na-interpret niya sa tulong ng Panginoon. Kaya lang gusto niya magmadali. Kaya lang dumaan pa ulit sa process. Pag nasa kaharian ka na, banggitin mo naman ako sa hari. Alam nyo, ang pagpapala, hindi ho shortcut. May timetable ang Panginoon. At pagka sumunod ka doon, at hindi ka nanawa doon, in His time, He will make all things beautiful. Amen. Hello? Are you with me? Kaya, makikita nyo hanggang yung hari nang nanaginip, nanghingi ng suri yung butler. Sabi niya, ang laking, di ba? Ganun talaga eh. Pag may mga pinagpala, madaling mangako. Babanggitin kita. Hindi kita kakalimutan. Pero pag nandun na, nagpapasasa na, nakakalimutan yung mga taong ginamit. Bibihira lang yung makakaalala. Di ba? Doon niya naalala. Gumawa ng circumstansya ang Panginoon. Walang magpaliwanag. Inayos niya yung sarili niya bago siya umarap sa hari. Kaya nga ulitin ko mga kapatid, you are totally bluntly telling to pastor that it's not important yung sinasabi ko sa inyo na tumatayo dito, na ganyan pa rin ang ayos ninyo. Napapalampas ko yan, pero wag niyong hintayin yung punto na sabihin ko wag ka nang tumayo, Brad. Diba? Pagkakataon nyo ngayon eh. Di ba? Ayos-ayos yung sarili nyo. Kasi harap tayo sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nabasa din ho natin dyan. Kung paano humarap si Haring David. Kaya ang Panginoon natutuwa sa kanya. Pati yung reyna, pinapapurihan niya ang Diyos. Purihin ang Diyos mo. Na natutuwa sa iyo. At siyang naglagay sa iyo sa kaharian. Dahil mahal niyang Israel. Di ba? Therefore, made He the king to do judgment and what? Justice.
Amen? Oh. Kaya, makikita nyo, Jesus is greater in His wealth. Not only in His way, but in His wealth. Nakita ho natin yan sa verse 4 and 13, she saw His possessions. Sa verse 5, she saw His provisions. Tinanong nga natin si Brother Sherwin nung nakaraan, anong katumbas nung isang sako na yon? Di ba? At sa isang araw, ilan yung special na harina? Ang katumbas nung isang harina na yon, 22 kilos daw. Oh, times 30. Oh, tapos yung 3 score pa na hindi namang primera klaseng harina din, na niluluto din para pa sa iba. Yun yung araw-araw na pinapakain niya. Umaki mo, sir, pag ang pinapakain mo isang kaban sa isang araw sa mga trabahador mo, di ba? 30 kabans, ito isang araw lang. Di ba? Yun yung provisions niya. Oh, but we are done with that. Sorry na lang. Pakinggan nyo na lang yung unang preaching sa record. Di ba? Panghuli. Under sa kanyang wealth. Verse 5. If you're going to look at verse 5 of chapter 10, ulitin ho natin, and the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his ascent, by which he went up unto the house of the Lord. You see? Mayroon yung sinabi yung ascent. As he went up unto the house of the Lord, there was no more spirit in her. Di ba? Nalula. Na-impress siya ng tudo. Grabe. Amen? Nagnanambi yung aking kaliwang kamay. Pangatlo, she saw his people. Not only his provision, not only his possessions, ngayon his people. She watched his servants as they ministered to him. Pag mayroon tayong bisitang pumunta dito at titignan niya yung mga nagmi-minister dito, ma-impress ba siya? Hello, the way you behave in listening, tingnan, di ba? Yung iba nakukonvict, walang nagpapantalon dito Kaya sa susunod na babalik siya, nakapalda na. Di ba? Walang nag-aaharutan dito kaya hindi rin ako magsasalita. Makikinig din ako. Alam nyo, whether we like it or not, there are eyes looking at us. Kaya nga mayroon tayong kanta But foremost, the Lord is watching us. Di ba? Pag makikipagtagpo ka sa iyong liligawan o espesyal na tao sa iyo, di ba? Yung iba talagang maagang-maaga pa lang naliligo na. Oo. Talagang inihahanda, makikipag-date Hindi nyo ba alam na every time na tayo pumunta sa church, nakikipagtagpo tayo sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Di ba? Halimbawa, mayroon kang i-impress dito. Brad, sis, may impress ka dito, mayroon kang crush. Pupunta ka ba dito na pawardi-wardi yung itsura mo? Ayusin mo yung sarili mo. Amen? Kasi may mga tumitingin ito, nag-oobserba itong babae na ito, itong rena na ito. Tinitingnan niya yung mga servants as they ministered to him. Yung mga nagmi-minister kay, di ba? Sabi nga nila kahit simpleng cook, kahit simpleng, sabihin na nating manicurista, kahit simpleng barbero or hair cutter, kahit simpleng, pagmamalaki nila. Kung sila ay manicurista naipagmamalaki nila dahil mayroong kadugtong na bigating tao. Babaw naman ang trabaho, manicurista ka lang. Gusto kong malaman mo na ang minamanicurean ko si mayor o si congressman. Wala siyang kinukuhang
tagagupit sa kanya kundi ako lang. Di ba? Medyo may hangin yung dating ng pananalita mo eh. Di ba? Nakadugtong sa'yo pangalan ng Panginoon eh. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, thou shalt not take the name of the Lord in vain. We have to hallow this name. You are a Christian. Amen? You are a son of God. You are not here to serve pastor and to impress him. Kung ako mismo hindi na-impress sa ginagawa mo, ma-impress ba ang Diyos? Come on. Kaya lang nag-extend ako ng pangunawa, baka yun ang pinaka-the best mo. Pero kung meron ka pang ilalagay, ilagay mo ng maayos. Tama? Are you listening? How we minister? She noticed how they sat in His presence, listening to His voice. She noticed how others hastily carried out His wishes. She was amazed because they received joy from their service. Di ba isang pribileyo na di ba? Nandun ka. Nakikita mo yung hari, nakakapaginig ka sa kanya. Amen? Ma-out of place ka kung mukha kang gusgusin doon. Di ba? Mapapagalitan ka dyan kung naglilikot-likot ka dyan. Bakit lahat nagbibigay ng pugay? Nakikinig. Kasi talagang grabe ang katalinuhan ni Solomon eh. Amen? Lahat sasaluhin mo. Mayroon kang matututunan. But I want to remind you that there is greater than Solomon. Amen? Among us today, praise the Lord, if you are one of the great. Amen? May pagmamalaki din. Kayo bilang mga membro. And alam niyo, bilang samampalataya, kaya ho talagang pinupus namin kayo dito. Simpleng topic lang ni Pastoro. Anong goal mo, anak? Anong plano mo sa buhay? Di ba? Ipinag-pray ni Pastor yun. Hindi ka naman nakarating dyan na walang magulang ka na nag-pray dyan. Wala kang pastor na nag-pray dyan. Pagka ang mga magulang mo may plano sa'yo, don't prostrate them. Pastor is also praying for you. Di ba napakaganda rin kung lahat ng mga membro natin, mga bigatin din. Amen? Papaalalahanan lang natin na kung ano man mararating mo at maging great ka, ang Diyos ang dahilan. Kaya wala tayong karapatang magmapuri at magmayabang. Are you listening? Oh. Are you with me? So, she saw His people. When the queen of Sheba saw the riches of King Solomon, she was totally amazed, astonished, totally shocked, and surprised. She said, "There's nobody like you." Di ba? Tignan yung talatang pagkagamit doon. Balikan ho natin ng 1 Kings chapter 10. Ganda eh. Ang gandang basahin ito mga kapatid. Character study ho tayo. Nahamon ako kay Sir Chris pag nag-preface more on character study, di ba? Sa 1 Kings chapter 10. Balikan natin mga kapatid. Babaho natin sa verse 6. And she said to the king, "It was a true report that I heard in mine own land of thy acts and of thy wisdom. Howbeit, I believed not the words until I came and mine eyes had seen it, and behold, the half was not told me. Thy wisdom and prosperity exceeded the fame which I heard." Eh sabi niya doon, "Happy are thy men, happy are these thy servants, which stand continually before thee, and that hear thy wisdom."
Blessed be the Lord thy God. Woo! Di ba? Mga kapatid? But I want to remind you that there is greater than Solomon among us today. Who's that? The Lord Jesus. Amen. Who is the preeminent in this church. God forgive me if I will take the glory. Thank you na isa ako sa latak na tinawag ng Panginoon. At mula sa kawalan, ginamit niya. Nagkaroon ng magandang gawain. That's the very reason many times naluluha po ako. Naluluha ako na nagdadrive ako ng sasakyan, naluluha ako ng mga taong ipinagkatiwala niya, magagaling na mga tao. Naluluha ako sa mga gawain na ipakina. From the beginning, pag may magtatanong kung paano ako tinawag ng Panginoon, I cannot answer them. But as the years pass by, as look this, na-confirm. There's no doubt. It's only by God's grace. You see? Now, kapatid, Jesus is greater. Unto Him be glory in the church. Amen? God must be glorified. Hindi ko papagari to, hindi ko pwedeng sabihin na pag wala ko, tapos na. Hindi pwedeng magmalaki ang sino man na pag hindi sila nagpatuloy, matatapos ng church. Why? Because the promise of the Lord, the gates of hell shall not prevail against it. It will march on. There are still people who will recognize that God is great, that can work in them and God will work through them. Amen? Are you listening? Now, Jesus is greater than Solomon and his people. In what way that Jesus is greater than Solomon and his people? Titus 2, 14 to 15. Look at this. If you are God's people, okay? Dadaigin po natin dapat yung mga tauhan at mga naglilingkod sa paanan ni Solomon. Bakit? Ang atin pong pinaglilingkuran is greater than Solomon. Amen? And we are His people. The Bible says in Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people. Amen? Kaya ka tinubos ng Panginoon, hindi lamang para pumunta sa langit. Kaya ka iniligtas ng Panginoon at ikaw ay nililinis sa lahat ng iyong kalikuan para ikay magiging kaiba. Di ba? Peculiar people. We must be peculiar people. Unique. Amen? That's what the Bible says. Zealous of good works. Amen? We must be zealous of good works. Verse 15, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. So His people love Him. I love my Lord. And I have to love Him with all my heart, with all my soul, with all my might. I love Him more than my wife. Minsan, ang misis ko, natitisod yan. Natitisod siya. Pag nag-uusap na kami, natitisod siya. Ginamit mo naman akong illustration, sasabihin niya. Pero sabi niya, sasabihin ko lang, pasensya ka na ma. Diba? Sa relasyon namin sa Panginoon, second lang siya. Sa relasyon ko sa anak ko at sa misis ko, mas unang misis ko kaysa sa mga anak ko. Kasi mga anak ko, iwanan ako niyan eh. At the end of the day, misis ko pa rin ang kasama ko. Kaya ang nest, nagiging empty na eh. Diba?
Kaya dapat alam pa rin natin ang ating pong priority. Okay? Kung kinikilala mo na siyang dahilan kung bakit ikaw ay nagkaroon ng mga bagay na yan, huwag mong unahin yung mga bagay na yan. Kasi wala kang trabaho, hindi ka kumita kung hindi sa Kanya. Amen? There were times, isubukan ka ng Panginoon kung mas mahal mo yung mga yan kaysa sa Kanya. Madaling sabihin, mahal mo ang Panginoon. Pero yung papatunayan, ibang usapan yan. Mga kapatid ko. Amen? Nung sinubukan po si Abraham, inimpasize ko doon na yung kanyang anak, yung kanyang kaisa-isang anak, at yung kanyang minamahal na anak. Di ba? Yun yung emphasize noon. At ihandog niya bilang haing sinunog. Alam mo natin kung anong haing sinunog. Gigilitan mo ng leg, bubuhos yung dugo, tapos i-blue torch mo. Di ba? Magsisiga ka ng kahoy, susunugin mo yung pinatay mong kambing, yung pinatay mong aso. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. At hindi siya nagkatubili. Mas mahal niya yung nagbigay kaysa yung ibinigay. Tama? Pero wag mong panghinayangan yung ibibigay mo. Titignan mo anong magiging resulta nun. Sometimes, hindi natin maibigay yung isang bagay, kaya hindi maibigay ng Panginoon yung gusto niyang ibigay na mas maigi doon sa ibibigay mo. Naintindihan niyo ba yun? O, yung iba, naintindihan na. There were time Panginoon nagsasara ng pintuan. Kasi mayroon siyang bubuksang bagong pintuan eh. Ganun lang kasimple yun. Di ba? O. Yeah. Tiwala lang. Kanino? Sa Diyos. Amen? Hindi naman lahat ng mga nangyayari sa atin mabubuti, karamihan nga masasamay. But how maybe bad or worse the situation is, God is God of impossibility. Kaya nga sabi nga noon, He will make all things beautiful. For we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. All works together. All things work together for good. Amen? Hello? Oh. Do you love the Lord? And want to be around Him? To hear His word? And to do His bidding? Those who know Him and love Him want to serve Him. Do you know that? Nakikita yan sa pagnanais nating maglingkod sa Kanya. Assignment ninyo, tapos na tayo. Hindi ko na muna itutuloy yung 3 punto. His ways, His wealth, yung pangatlo ho dyan, greater in His wonder. Ay nako, bambira, pag narinig ko natin to, mable-bless tayo lalo. Amen? Greater in His wonder. Basahin niyo po ang Ephesians chapter 2, 1-9. That will be your part of your devotional Bible reading tonight. How Jesus is greater than Solomon. Okay? And tonight, nais ko po na tayo tumayo as we meditate upon what we have heard today. Sabihin natin, totoo Panginoon na You are greater than anyone in your ways and in your wealth. As your people, makita nawa Panginoon ng mga tao how I behave sa pakikinig, sa paglilingkod,
nawa nagre-reflect at sila mismo magpupuri. Dahil ang pinaglilingkuran natin ay mas takila kaysa kay Solomon. Kung itong reyna na ito ay napahanga siya, nawa mayroon tayong ma-impress na mga tao na sasabihin nila, wow, how great is their God. Truly, Jesus is greater than anyone. Magre-reflect ho yan. Walang pwedeng magpakita ho yan kundi tayo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo pong maikling panyaya. And thank you for showing to us how great you are. Wala kang kaparis, Panginoon. Walang kang pwedeng paghambingan. Kung mayroon man kami maalalang mga dakilang natili, ay itong mga tao na ito na natiling maging mapagpakumbaba. Dahil kinilala nila na ang kalang kadakilaan ay nagbuhat lamang sa pinakadakila sa lahat. And because of that, their lives become a blessing. Lalo kang naitaas sa kanilang buhay, Panginoon, at ikay napaparangalan. It will be a lesson for us, dear God, that even King Nebuchadnezzar, when the prophecy was being fulfilled sa kanyang buhay, na yung araw na yon, ang kanyang kaharian ay mawawala. Magmimistula siyang hayop, parang hayop, Panginoon, na tinubuan ng balahibo, humabang kanyang kuko at nahamugan ang kanyang sarili ng ibig sabihin na wala, Panginoon, ang lahat sa kanya. Pero salamat ng kanyang katinuan ay bumalik. At na-realize niya na walang pwedeng magmapuri. Na ang lahat ng kalortian ay ibabalik lamang sa Diyos na makapangyarihan. Lord, as you give more grace to the humble, on the other hand, those who are proud, great was the fall of them. Mag-remind nawa po ito sa amin, Panginoon, na ikaw ay patuloy po namin paparangalan, itataas, because you are greater than anyone. Dalayan ko, Diyos, na nawa po ay pagpalain niyo pong bawat isa as they come tonight and pray and appreciate who you are in their lives, Panginoon. Will you come? Will you kneel down? We shall, Lord, thank you po for the message that I have heard today. Narinig ko kung sino ka, gaano ka kadakila, napaka-bless ko na ako ay yung inasasakupan. Sino ako na hindi magmamahal sa inyo at maglilingkod sa inyo? Na kung tutusin, wala akong kwenta. Isang taong deserve na maparusahan ng walang hanggan sa impyerno. And yet pinag-ukulan niyo ng pansin at pagmamahal. We can ask His forgiveness sa mga naging pagkukulang ho natin. At magikinig siya sa mga pangako ho natin ng pag-redeem ng mga nasayang na panahon sa mas maiging paglilingkod, mas maayos na pamumuhay na siya'y mapaparangalan in our lives and even through our lives. Muli, O Diyos, maraming salamat po. Natapos ang buwan ng July. Napakarami mong ginawa, Panginoon. Beyond our expectation. Nalampasan mo namin na hindi mo kami pinagkulang. May mga pinagdaanan ho kami mga pagsubok.
pero hindi mo kami pinabayaan. Narito ho kami, O Diyos, na ibinabalik lahat ng papuri sa inyo. Ang lahat ng pasasalamat. Tanggapin mo ang lahat ng kalalatihan. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Pagpalain niyo po ang aming pong paninilbihan. Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Pagalingin niyo po ang may mga sakit. Salamat sa pagpapagaling niyo po at ang ilan ay nakabalik. Salamat na ultimately meron kang inihandang mas magandang lugar para sa amin. Salamat na sa buhay na ito. Nangako ka na hindi mo kailanman kami iwanan o pababayaan. Sa inyo kami ay magtitiwala. Sa inyo kami ay susunod. Na, Panginoon, ang pagpapala mo ay yung ikawad upang kami din ay magiging pagpapala, Panginoon. Pinupuri ka namin at itinataas. In Jesus' name, these things we pray. All the people say, all. Amen. Let's sing, Trust His Heart. Or I Stand Redeemed. Okay ba yun? Yun yung binabackground na music ni Brother Sir Frank. Okay, quickly, come on. Dakilang katapatan daw po pa sa. Ni. Sing. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaman, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Amen. Close us in our prayer, Brother June, please. Pag-pray mo na rin yung biyayang ating tatanggapin. At happy birthday kay Angel. Si Angel ba ang naghahanda? And let's keep on praying sa mga kapatiran nating may mga sakit. At lalo na si Ma'am Tess, nagkasakit din. Pero may mga gumaling ulit. Claire, mayroon pa rin sakit. Pag-pray natin. And even Ma'am Franz Baybayan. May mga nakalista naman po doon sa ating pong mga list of prayers. Sir, close us in our prayer. Okay, tayo pa ay manalangin. Mapagpalang Ama, salamat muli sa gabing ito. Salamat po sa aming mahal na pastor, sa patuloy niya, Ama, na paggamit sa Kanya. Salamat, Ama, sa mga aral. Nakita namin, Ama, na yung pagka-Diyos
ay kayo po ay patuloy, Ama, na nagbibigay sa amin lahat ng mga bagay, even wisdom, knowledge, Ama. Salamat po na kung saan nakilala ka namin ng lubusan. Dalahin ko, Ama, mga Kristiyano na kung saan hindi matakot maglingkod, magtiwala sa Panginoon. I pray, O God, na ang bawat isa sa lahat ng aming napapakinggan, even sa aming mga kapatiran sa abroad, na nasa kanilang tahanan, I pray, O God, na kung saan patuloy silang lumapit sa inyo. Alam namin, Ama, ang Diyos makapangyarihan na handang magbigay sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, anuman na hinihingi, petition ng bawat isa sa inyo, dalahin ko yung inyong pagtugon at ganoon din po sa mga kapatiran na sa banig ng karamdaman. Bless nyo sila para sa mga susunod naman na pagkakataon na may pananambahan makasama namin. Ama, anuman na aming pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa sa inyo, patawad, Ama. Ganoon din po sa pagkain na aming tatanggapin sa gabing ito. I-bless nyo po ito, magbigay ng kalakasan sa aming pangatawan. Salamat po sa mga ministers na patuloy nagluluto. Ganon din po sa patuloy na nagbibigay ng mga kamay. Bless nyo ang kanilang buhay. Salamat po. Sa inyo lamang papuri sa lahat. In Jesus' name. Amen.